Okay, so yun no. Basta. So, feedback lang tayo. Magbibigay tayo ng honest review sa Toyota Veloz. Feeling ko, feeling ko eligible na ako magbigay ng review. Kasi na-drive ko siya for 12 hours. Hindi naman straight, pero galing airport, ngayon sa SM. So, magbabayad muna tayo ng parking. Wait lang. So, going back, naka-stop muna tayo kasi nga nagbayad tayo ng parking. So, sabi ko nga, eligible na ako, feeling ko eligible na ako magbigay ng review dahil na-drive natin siya ng siguro mga 10 hours kasi may mga pahinga. So, mga roughly 10 hours straight. Pero ito na nga, disclaimer, una, hindi ko sure, kasi nag-check na ako kung anong, sinabi ba kung anong tawag dito? Veloz 2023. 2023, pero nag-check ako, parang tatlo yung variants. Lahat sila 1.5 na CVG, VG, parang basta ganun eh. Parang ayun yung J, yun, parang yung tatlong klase. So hindi ko sure kung anong variant to, pero anyway, feeling ko magbibigay na, ayun nga, kasi pare-pares naman ng makina. Ngayon, kung galing ka sa sedan, sabihin na nating Vios. Ano yung kay Dan, my friend? Mirage. Nawawala. Wait lang, nawawala yung screen ko. Hindi ako makapag-focus. Nawawala. Yun, Vios, Mirage. Extra mo si Astina. Astina 1.6 yun eh. Pero yung mga ganong kotse, pag na-drive mo to or mag-upgrade ka sa ganito, ma-appreciate mo. Kasi, lalo na kung manual, may big point yung manual. Kasi, ito, papakita ko sa inyo. Ito. Kasi kung sa manual ka, medyo, ito, maninibago kasi dito kasi una, hindi na siya handbrake, di ka nahihila-hilang ganyan, pindot na lang. Ang laking silbi niyan kasi pag naka-red yan, halimbawa, yan, naka-red, pag pipindutin mo, pag aandar ka ng, basta naka seatbelt, kahit naka-drive ka lang, pindutin mo, angat mo lang to, wait lang, be-brake ako, baka umandar. Ayan, baka nakatigil tayo, ayan. Pag inangat mo yan, automatic, na kaagad, andar na agad, wala kang kailangan pindutin, di mo na kailangan magbaba ng handbrake, wala nang kahit anong ganon. Tapos ito, sa mga gantong, yun po mga gantong part, feeling ko medyo design at aesthetics na lang, hindi naman masyado ganun ka big deal, pero feeling ko, para sa akin ito yung malaking factor kasi yan. Tapos ito, kung galing ka sa manual talaga ma-appreciate mo yan. Pero sa labas tayo, wait lang baka maingay. Medyo maingay pero dito na muna tayo. Medyo maingay. Dito na muna tayo sa loob. Yan, yung sa loob, kasi itong part na to, sa driver seat. Yung sa driver seat, maluwag to. Kung nasa Vios ka, kahit nga sama mo yung si Astina Mazda na 1.6. Itong part na to, medyo maluwag. Kahit yung sa tabi ng driver side, maluwag. Kailangan natin talaga lumabas. Lumabas tayo. Okay. Tapos, pupunta tayo dito. Yan. Pupunta tayo dito. Ito medyo mataas ng konti sa sedan. Nakatabi natin kanina yung Wigo. Na-compare ko na kaagad para kasi may comparison. Mas mataas, kasing taas siya ng Wigo. Pero yung taas niya, pero mas mahaba siya. Ayan, mas mahaba siya sa Wigo. Ayan Veloz. Tsaka ito maganda. Kung kukuha kayo, mas maganda yung may ganito. Kasi pindot-pindot nyo na lang, hindi nyo kailangan magdala ng susi. Ayan di ba? Solid. Ay, hindi ko alam. Hindi ko sure kung pwede natin pakita yung tag dito, plaka, pero anyway, so yan. Tapos yung dito sa likod, yun sa may pasahero, ito maluwag din eh. Kung sa Fortuner, yun, sa Fortuner kasi, sa Fortuner halos parehas. Itong part na to para sa akin parehas. Pero yung sa tangkad, ito talaga matangkad to. Mataas. Mas mataas to. Dahil siguro sa mababa, di ko alam kung paano yung build nila, pero yan, mataas to. Yung sa likod, dito magkakatalo. Kasi itong part na to, kahit sinasabi ni Bondoy 61, guys, si Bondoy 610. Hi! Kahit sinasabi niyang, hindi, ito medyo maliit talaga to. Kasi, ito, buksan natin sa likod. Wait lang. Yan. At tapos hindi siya automatic dito. Ito yata, kaya hindi ko sure kung ito yung pare-parehas ng variant kasi di ba yung sa Fortuner automatic, pero yan. Ito kasi yung sa likod, ito pag inangat nyo yun, ito Rico. Ayun, nakababa na yan, di ba? Sa Fortuner,
At saka sa Innova, medyo may space pa eh. Pag inangat na natin to, wala nang tira eh. No? Kakain na ng space, oh, di ba? Unlike sa Fortuner, mayroon pa talagang space kung mapaglalagyan. So yun, medyo, alam mo siya, parang Wigo siyang pinalaki. Pero kasi nag-check ako ng price nito, parang naglalaro ng 1.2 to 1.5. Depende sa variant na kukunin mo. Check na natin yung makina, tama. Check na natin yung makina kasi nandito na tayo. Sa owner, shoutout ko rin sa'yo. Sinong yan naman may-ari? Mamaya na lang. Ay, kasi ida-drive niya tayo papunta dun sa pupuntahan natin. Abutin tayo ng... Wait lang. Shit, ang init. Wait lang, mainit. Teka lang. Wait lang, timers mainit. Okay, so continue tayo. Nangiram ako kay Bekbek nung parang shoal niya kasi medyo mainit. Ayan, so ito yung itsura. Medyo maliit to no? Kasing laki, parang feeling ko kasing laki ng sa Vios. Hindi ko sure, pero comment nyo na lang. Hindi ko rin ma-confirm pero yan nga yun. Ayun yung makina. Medyo mainit. Hindi ko rin sure kung dahil sa biyahe. Medyo marami tayong di sure, pero pinapakita ko lang sa inyo saka yung experience ko dito sa sasakyan. Ayun, bago na to eh. No? Oh. Yung battery niya maliit lang din. 1SM to, di ba? Or hindi ko makita eh. Pero yan, kasi parehas ng Vios. Ayun yung experience natin. Okay, baba muna natin. Wait lang, baba ko muna uli. Mainit. So, yun na tayo sa labas. Yung sa labas, mako-compare mo siya halos kaparehas ng ng Avanza as pinalaking Wigo. Pero yung sa performance, dito tayo ang lamig. Ang lamig pag gagaling ka sa labas. Sa performance, dito tayo magkakatalo. Pero hindi ko kasi sure dahil syempre may kanya-kanyang maintenance yan. Kung, alam mo yun, kung ano yung kinakarga, kung ano yung pinapalinis or depende. Hindi ko rin naman hawak kung anong history kung may na-repair man or what. Yung 1.5 para sa makina na to, feeling ko medyo bitin. Kasi sabi ni Bekbek, hindi. Parang bitin nga. Kasi pag yung 1.5, magsisingit ako ng mga video dyan na pumunta tayo sa, ano yung pinuntahan natin kanina? Ano pangalan nun? Yung sa may... Buwakan ni Alayan. Sige, sa Buwakan ni Alayan. Ano? Buwakan ni Alejandra. Tapos yung garden. Oh, basta yung hindi naman siya ganung katarik, pero mataas na rin siya in a way. Parang Baguio rin. May mga part na parang Baguio, pero yun, mararamdaman mo yung beating niya sa makina. Pero again, hindi ko sure pag bago yung Veloz mo, syempre iba na 2023 pa daw to. Pero parang bago, feeling ko medyo bago-bago pa, parang 16 1 year lang. pero ayun, ito yung Odo niya, nasa 16,000 eh. Pero kasi ginagamit to for rent, parang ganito. Yun, na-rent pala natin. Magkano yung renta dito? 3,650. 3,650 na rent na. Plus 2,000 security deposit. Wala na yun. Automatic mababa. Ano naman yun? Basta 3,600. 3,600 yung unit for 24 hours. Pero kasi, ang nangyari dito, kaya hindi na siya, well, lumalabas kasi nga 6 AM tayo, tapos ibagda-drive na lang tayo papunta dun sa roughly 3 hours and then 3 hours pabalik. So parang yun na lang yung naging deal. So basta para sa akin sulit na eh. Kasi unlike nung mag-iikot-ikot ka, maghahanap ka ng Grab, at saka yung magkano ba van? O hindi niya rin. Ilang biyahe rin tayo. Oh, may sulit na. Ayun nga, pero going back do sa performance, na-drive na rin natin do sa CC Lex. Medyo bitin eh. Alam mo yung C-Plex. Basta yung picture, ito yan, isasingit ko na lang yung video na yan. Alam mo yung, may power naman siya. Pero kasi kung i-compare mo sa Vios na manual na 1.3, pag hinataw mo, kapos eh, bitin eh.
Pero going back, disclaimer, baka kasi depende sa maintenance mo, depende sa kinakarga mo. Tapos, isa pa, yung gulong kasi niya medyo mataas. Kasi sabi nung may-ari, kala niya daw marami kami. Pero yun, 1.5 sa paakyat, 3 lang kami, plus yung mga gamit, medyo bitin. Kahit yung kahit yung Wigo kanina nakikipag-research sa akin. Pero hindi, pero kaya naman kung kaya. Kasi nga yung Vios naman kaya. Pero kasi ito, hindi ko sure yung sa manual, kung may manual to. Baka pag manual mas okay sa 1.5. Sa automatic ramdam ko yung bitin. Ito naman is coming from Fortuner. Kasi pag ang lakas talaga ng Fortuner. So kino-compare ko na lang siya sa Vios experience ko. Ayun lang. So yun yung experience natin. Ayan, no. So maluwag naman yan, okay naman para sa presyong 1.2 to 1.5, depende na lang sa variant na makukuha mo. So yun lang. Ngayon, kung may tanong kayo at may comment kayo, may violent reaction kayo, ilagay nyo na lang dyan sa comment section, ha? Sige na. Sige na lang din natin mga pinagdadrive-drive. Saka sa ano to na rin, sa Cebu. Ay, ito, meron. Kanina natin na rin yan. Shout out kay wala, wait lang. Cebu Island Rent-A-Car. Cebu Island Rent-A-Car. Napakadaling kausap. Tapos, fun fact, kasi kala nila una si Bekbek yung magdadrive. Ang binibig, ang binapared sa kanyang kotse is una sedan, di ba? Sedan yung, sedan dapat. Tapos, pero, pero sinabi nga, dahil iikot-ikot, parang sinabi i-upgrade na SUV. Tapos binibigyan ako ng expander na 2022. Kasi akala ko yung magdadrive eh. Siyempre 2022 medyo luma na. Tapos nung sinend ko yung professional driver's license ni Nostalgia. Ako yan. Ayan, Dubelo. So, di ba? Ayun. Ayun lang. So, overall, masaya naman siya i-drive. Suwabe rin naman. Well, okay naman. Toyota eh. So, solid yan. So, dito na natin tatapusin. Babay na. Babay na guys and babu. So, may comment lang kayo ha. Ay, tama. Babay na.